Jainsel, nakita mo yung project natin? Hindi pa rin tapos yung parte mo. Gagawin ko pa lang. Di naman bukas pasahan, no? Lagi kang ganyan, laging mamaya. Tapos ako na naman yung mag-aayos sa huli. Hindi mo naman kailangan gawin lahat. Hindi lang naman ikaw marunong dito. Hindi ko sinabing hindi ka marunong. Pero kung may disiplina ka sana, tapos na tayo ngayon. Disiplina? Ang yabang mo. Kala mo ikaw lang may alam. Alam mo, Kariza, kung ayaw mo sa gawa ko, huwag na lang tayo maggrupo. Ayos lang sa akin. Mas madali kung wala akong kasama na puro reklamo eh. Hindi ko alam kung kaibigan pa kita o kakumpetensya eh. Eh di wag. Hindi ko kailangang makipagplastikan. Dati, ikaw ang una kong kinakausap kapag may problema. Pero ngayon, ikaw na yung dahilan ng problema. Siguro kasi sawa na ako sa pakikisama sa taong walang pakisama. Excuse me, Huwag kang mag-alala, di na ako lalapit sa'yo. hindi ko naman hinihiling. Kariza at Jinsel, kayo ang magtutulungan sa paghahanda ng programa. Ma'am, pwede bang palitan na lang ako ng partner? Hindi na pwede. Kayo na ang magtulungan para matapos. Wala kang dapat ipaliwanag. Gawin na natin to para matapos na. Yan din ang gusto ko. Walang drama. Alam mo, kahit ayaw ko sa'yo, hindi ko namang gusto maging kaaway ka. Pero ayaw mo rin naman ako maging kaibigan. Baka kasi hindi na pwede ibalik yung dati. Oo. Minsan mas mabuting hindi mag-usap kaysa magpanggap na ayos pa tayo. Siguro nga, ito na yon. Tapos na tayo bilang magkaibigan. Oo. Pero kahit ganun, salamat. Kasi kahit saglit, tinuruan mo ko maging matatag. Lagi na lang ganito, Nigel. Maliit na bagay pinalaki mo pa. Ako pa talaga? Eh kung hindi ka ba naman laging nagmamagaling, hindi tayo abot dito. Hindi ako nagmamagaling. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw kasi, ayaw mo tanggapin. Ang totoo? O yung bersyon ng totoo na ikaw lang ang tama? Ganun ba yun? Alam mo, nakapagod na. Para bang kahit anong gawin ko, mali pa rin sa'yo. Eh kasi nga, Philip, hindi mo nakikita yung sarili mo. Ang dali mo magsalita pero ang hirap mong makinig. Kung ganun, anong silbi pa nito? Kung lahat na lang mali, ba't pa tayo nandito? Kasi kahit ang gulo natin, hindi ko kayang wala ka. Ganun din ako. Kahit araw-araw tayo nagtatalo. Sa huli, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Di ko alam kung bakit. Siguro kasi kahit magulo ka, ikaw pa rin yung taong kaya kong tiisin. Ayusin natin, Nigel. Hindi pwedeng laging ganito. Oo, pero sana sa susunod, matuto rin tayong makinig, hindi lang magsalita. Sige, simula na yon. Susubukan ko. May nararamdaman din ako, di kasi manhin na tulad mo. Alam kong sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako? Nahulog na sa iyo, binitawan
mo lang ba talaga ako? Ay, nako. Nakakapagod naman to. Ay. Paano naman? You okay? Ikaw pala. Ay, sorry. Nabigla ka ba? Medyo. Uy, alam mo, ang galing mo kumanta. Hindi naman. Kanta-kanta lang. Totoo. Malakas boses mo, pero maganda pakinggan. Salamat. Anong floor ka? 5th floor. Same. Tara, sabay na tayo. Sorry ha, mabagal kasi ako. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Mabilis akong mapagod. Pathetic, diba? Hindi ah. Kaya ba hindi ka sumali sa orchestra? Best friend ko lang nakapasok. Dance major siya. Yung sa ballet? Oo, si Ro. By the way, hindi pa pala tayo nagkakakilala. Ako si Joshua. Andre. Nice meeting you, Andre. Same here, Joshua. Nice meeting you too. Tita na ako. Thanks sa pagsabay, Joshua. Sa East Wing ako. Eto, Salamat ulit. Andre, you have a nice smile. Ang direkta mo naman. Totoo lang. Nice chatting with you, by the way. I'll see you around. See you. Isang ina na mahigpit, pagod at puno ng pangarap para sa anak. Madalas niyang ipakita ang pagmamahal sa anyo ng galit at sermon. 16 na taong gulang na anak. Matalino at may sariling paninindigan. Ngunit unti-unting napapagod sa paulit-ulit na alitan nila ng ina. Alas 7 na! Nasaan na naman yung batang yon? Wala man lang tawag. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo bang alas 7 na? Ma, nag-group project kami. Nahuli lang kami matapos. Lagi kang may dahilan, Alex. Hindi ako tanga. Alam ko may iba ka na naman pinagagawa. Ma, di naman ako nagsisinungaling. Bakit ba lagi mo na lang ako pinapagalitan kahit nagsasabi ako ng totoo? Kasi hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala. Wala kang konsiderasyon. Ang tigas ng ulo mo. Wala rin naman ako marinig sa'yo kundi sigaw. Hindi mo man lang tinatanong kung kumain na ako o kung pagod ako eh. Ako pa ngayon ang masama? Wow! Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Pero ma, kailan mo ba ako trinato na parang anak at hindi proyekto? Hindi lahat ng tama mo, tama para sa akin. Huwag kang sumagot-sagot sa akin ng ganyan ah. Eh bakit? Wala ba akong karapatang magsalita? Hindi ko ba pwedeng ipagtanggol yung sarili ko kahit minsan? Kung ayaw mong sumunod sa akin, edi lumabas ka. Sigurado ka, ma? Kasi pag umalis ako ngayon, baka hindi na ako bumalik. Bahala ka. Matigas ka naman talaga. Alam mo, ma? Minsan iniisip ko, baka mas madaling magmahal ng ibang tao kaysa ng sariling ina. Alex, huwag ka naman ganyan. Anak, sandali lang. Pagod na akong makipagtalo, ma. Wala na akong boses sa bahay na to. Anak, kailan mo maintindihan na ang galit ko? Takot lang na mawala ka. Ang panganay, responsable at palaging gustong mapansin ng mga magulang. Ngunit may tinatagong selo sa kapatid. Bunso, mas palakaibigan at madalas purihin ng pamilya. Ngunit, labis din ang pressure na mapantayan ng ate. Sa loob ng kanilang bahay, nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ni Francesca at Nadine matapos mapansin ni Francesca na mas pinupuri ng kanilang mga magulang ang kapatid. Psst! Nadine!
nakita ko na naman ang project mo sa mesa. Ang ganda ah. Siguradong ikaw na naman ang pupurihin ni Mama. Ate, huwag ka naman ganyan. Ginagawa ko lang naman yung best ko eh. Hindi ko naman gustong makipagkumpetensya sa'yo. Hindi mo nga gustong makipagkumpetensya, pero parang lagi kang nung una. Kahit sa school, ikaw ang laging bida. Ate, hindi ko kasalanan kung magugustuhan ni Mama at ni Papa ang mga gawa ko. Pinaghirapan ko rin naman yun eh. Pinaghirapan? Lahat naman tayo nagsisikap. Pero bakit parang lagi akong kulang sa mata nila? Ate, baka naman masyado kang mahigpit sa sarili mo. Hindi mo kailangan laging patunayan na mas magaling ka. Madali para sa'yo sabihin yan. Kasi nga ikaw ang laging pinapansin. Ako? Kahit anong gawin ko, tahimik lang sila. Hindi mo alam kung ano rin ang nararamdaman ko. Laging sinasabi ng iba na magaling ka kasi ate mo si Francesca. Parang hindi ko rin kaya maging ako. So ngayon ikaw naman ang kawawa? Lagi ka nang may simpatya ng lahat. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiiyak dahil pakiramdam ko na wala akong halaga? Ate, hindi ko alam na ganun pala ang nararamdaman mo. Pero sana, hindi mo isipin na kalaban mo ako. Gusto ko lang sana na maging proud ka rin sa akin. Mahirap maging proud kung ang tanging nararamdaman ko ay inggit. Hindi ko alam kung paano mawawala to. Siguro, kailangan natin tanggapin na magkaiba tayo. Hindi naman natin kailangan magtagisan para mahalin eh. Pero, paano kung hindi ko maramdaman na sapat ako? Ate, sapat ka. Sa totoo lang, ikaw nga ang dahilan kung bakit ako nagsisikap eh. Gusto ko lang sana maramdaman mo na parehas tayong mahal nila Mama at ni Papa. Siguro, kailangan ko lang sanayin ng sarili ko na hindi lahat ay paligsahan. Pero, hindi ibig sabihin na agad kong matatanggap ang lahat. Walang problema ate. Hindi naman kailangan ngayon. Basta sana, huwag mo akong ituring na kalaban. Subukan ko, Nadine. Hindi ko pangakong madali. Pero sisimulan ko. Magkahalong lungkot at pag-asa ang naramdaman ng magkapatid. Kahit hindi pa lubos na nagkaayos, pareho nilang napagtanto na may puwang sa puso nila para sa unti-unting pag-unawa. Si Jan, sinabi ko na kanina, kailangan natin sundin ang plano ng kapitan. May pondo na galing sa opisina nila, kaya siguraduhin mong maayos ang report. Siyempre plano ng kapitan, kaya gusto mo agad sundin. Hindi mo man lang tatanungin kung maayos ba talaga ang pagkakahati ng budget? Wala tayong oras para sa mga tanong mo. Kung puro duda ang gagawin natin, hindi matatapos ang proyekto. At kung puro pagsunod lang ang gagawin mo, baka hindi mo papansin kung may mali. Ang problema sa iyo, si Jan, masyado kang negatibo. Hindi lahat ng nasa kabilang partido masama. At hindi rin lahat ng sinusunod mo mabuti. Minsan, kailangan din ng mata na marunong magtanong. Hindi lang ang puso na basta naniniwala. Alam mo, gusto ko lang na maayos na barangay. Ayokong palaging may gulo, lalo na kapag may tulad mong laging kumukontra. Gusto ko rin ng maayos na barangay. Pero hindi ako papayag na tahimik lang habang may mga bagay na dapat baguhin. Minsan, hindi naman lahat ng mga pagbabago kailangan may sigawan o pagtatalo. Pwede namang tahimik pero epektibo. Pwede rin namang malakas ang boses, pero totoong layunin. Kuya, ate, bakit po kayo nagtatalo? Di ba para man sa bayan ito? Oo nga, para sa bayan. Siguro, masyado lang tayong nahulog sa kulay ng politika. Tama ka. Pareho lang naman tayong Pilipino. Parehong may pagmamahal sa bayan. Ay iba lang kung paano natin pinapakita. Baka ito na ang panahon para itigil natin ang pagkakahati.
kung magtutulungan tayo, mas madali nating matatapos itong proyekto. Oo. Hindi dapat kulay ang sukatan ng katapatan. Ang mahalaga, may puso tayong parehong handang maglingkod. Sige, simula ngayon, hindi na tayo magkabilang panig. Isa na lang, para sa isang bayan. Isa lang, para sa bayan, hindi sa partido. Micaela, alam mo ba? Kung pwede ko lang ipos ang oras, dito ko na pipindutin. Sa tabi mo. Naku, Aaron, bola ka talaga. Pero sige, aaminin ko. Gusto ko rin. Sana tumigil na ang mundo kapag magkasama tayo. Ibig sabihin, ayaw mo na palang makaalis dito? Hindi na. Basta ikaw ang kasama ko, kahit saan, kahit kailan. Grabe, Micaela. Napansin mo ba? Hindi tayo nag-aaway. Parang too good to be true. Kasi pinipili natin na maging masaya. Hindi natin hinahanap yung mali. Hinahanap natin yung dahilan para manatili. Kaya siguro ang dali kong magsabi ng I love you. Kasi totoo, hindi nakakapagod. Mahal din kita, Errol. At masaya ako na ikaw ang napili ko. Alam mo ba, minsan iniisip ko, bakit ako? Ang dami mong pwedeng piliin, pero ako pa rin ang pinili mo. Simple lang ang sagot. Kasi ikaw ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. At ikaw ang tahanan na palagi kong babalikan. Tahanan ha? So, ibig sabihin, kahit saan tayo mapunta, basta magkasama, bahay na natin yun? Oo, Errol. Kahit wala tayong perpektong bahay, basta may pagmamahal, sapat na. Micaela, pangako ko, hindi man ako perpekto, pero hindi kita sasaktan. Ikaw at ikaw lang, araw-araw, hanggang sa pagtanda. Hindi ko man alam ang future, Errol. Pero alam ko kung sino ang gusto kong makasama. Ikaw at wala nang iba. At ako rin, hanggang sa huli. Alam mo, Errol, minsan naiisip ko kung lagi tayong ganito. Siguro kahit gaano kahaba ang buhay, hindi ako mapapagod. Hindi ka na mapapagod, kasi ako ang mag-aalaga sa'yo. Ewan ko na lang talaga kung may mas hihigit pa sa'yo. Wala na, kasi ako lang ang para sa'yo, at ikaw lang ang para sa akin. Lauren, Ano? kanina pa kita naririnig. Eh ano ngayon? Sanay na naman ako. Hindi ako sanay. Bakit ba lagi kang ganyan? Tahimik! Wala kang ginagawa! Kasi natatakot ako. Natatakot saan? Na masaktan ka pa. Mas masakit kapag wala kang ginawa. Hindi ko alam kung paano. Lagi akong kulang. Hindi ko hinihingi ang perpekto. Ang hinihingi ko, maramdaman na pinipili mo ako. Pinipili kita. Araw-araw. Pero, bakit parang ako lang ang lumalaban? Hindi mo lang nakikita. Pero mahal kita. Sobra. Riley! Pagod na ako! Kung pagod ka, aakuin ko. Huwag ka lang bibitaw. Ayoko. Pero kung lagi mo akong itutulak, baka mabilitan ako. Hindi na kita itutulak.
Hindi na. Paano ka sigurado? Kasi natutunan ko na mas nakakatakot mawala ka kaysa umamin na mali ako. Kahit puno ng luha, ikaw pa rin ang tahanan ko. At ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong ayusin lahat. Bakit na mo pa yung bandila araw-araw? Paalala na hindi lang sarili ang dapat unahin para ito sa bayan. Pero estudyante lamang tayo. Ano ba magagawa natin? Malaki. Lahat ng pagbabago nagsisimula sa maliit. Minsan naiinggit ako sa iyo. Ang tapang mo. Pero paano kung wala na namang nakikinig? Hindi mahalaga kung marinig. Ang mahalaga may ginagawa ka. Pero kung mapagod ka, magpahinga. Pero huwag susuko. Narinig mo ba? Ibinagbawal daw yung rally bukas. Alam ko. Pero pupunta pa rin ako. Miguel, delikado yun. Mas delikado ang manahimik habang unti-unting namamatay ang pagmamahal sa bayan. Kung pupunta ka, sasama ako. Sigurado ka? Oo, ayaw kong maging takot habang may malaban. Bayan para sa kabataan. Kabataan para sa bayan. Bayan para sa kabataan. Kabataan para sa bayan. Miguel, umatras na tayo. Hindi. Ang totoo, ito ang laban nating matagal nang dapat simulan. Sabi ko sa iyo, delikado. Pero salamat. Dahil sa iyo, may natutunan ako. Hindi ko ginusto ang sakit. Pero kung ito ang kapalit ng paninindigan, tatanggapin ko. Ngayon alam ko na, ang pagmamahal sa bayan hindi lang sisigaw, kundi gawa. Tama ka, Matthew. Luntian ang kulay ng pag-asa. At iyon ang dapat nating alagaan. Ang community meeting tungkol sa proyekto sa barangay, nagkaharap sina Sarah at Tiffany. Ang proyekto ay tungkol sa kalinisan at maayos na pamamahagi ng pondo. Di mo ba nakikita kung gaano kabigo ang administrasyon? Palagi may problema sa mga programa nila. At kami ang naapektuhan. Naiintindihan ko ang sama ng loob mo, Sarah. Pero, hindi ibig sabihin na mali lahat ng ginagawa nila. May mga proyekto ring nakatulong sa komunidad, kahit maliit man. Nakakatulong? Para sa iyo siguro. Hindi mo nakikita ang nasasayang na pondo at kahinaan ng pamumuno. Hindi ako bulag. Nakikita ko rin ang kakulangan. Pero, sa halip na puro reklamo, mas mainam sigurong suportahan ang mga tamang ginawa nila. Hindi lahat ay perpekto, pero may mga hakbang na may epekto rin. Suporta? Paano ko susuportahan ng mali? Paano ko tatanggapin ang kawalan ng hustisya at katiwalian? Napapagod na ako sa paulit-ulit na pagkakamali nila. Kahit kakampi ako sa administrasyon, alam ko ring may puwang para sa pagbabago. Hindi porket naniniwala ko sa gobyerno ay hindi ko na rin nakikita ang problema. Ginagawa ko ang paraan ko para makatulong sa abot ng makakaya. Minsan, pakiramdam ko, ikaw at ang mga tulad mo ay nakakaligtas sa hinaing ng mamamayan. Paligiran kayo ng propaganda at puro paninindigan na wala namang konkretong resulta. At minsan naman, pakiramdam ko, sobra kang negatibo. May mga programa ring epektibo at may naitutulong sa buhay ng tao. Hindi porket critical ka, ay wala ka nang nagagawa. Sobra na ang pagkakataon, nasasayang na ang oras at pera ng bayan dahil sa maling desisyon. Kung magtutuloy-tuloy ito, walang pagbabago. Kaya nga, kailangan nating kumilos. Hindi lahat ng paraan natin ay pareho, pero pwede tayong gumawa ng magkaibang aksyon para sa bayan. Kahit magkaiba tayo, may naitutulong pa rin tayo. Huwag kang magkakamali. Hindi ito ibig sabihin na pareho ang layunin natin. Ang ginagawa ko para maprotektahan ang interes ng bayan mula sa maling pamamahala. Oo, iba ang paraan natin, pero kahit magkaiba, may nagagawa pa rin tayong mahalaga.
hindi tayo mananatiling nakaupo at nagrereklamo. Sige, gagawin ko ang sa akin. Basta wag mong isipin na susundan ko ang paraan mo. At gagawin ko rin ang sa akin. Basta hindi rin natin hahayaang walang nagagawa. Nagsimula silang magtrabaho sa proyekto ng bayan. Magkasunod, ngunit magkaibang estilo. Si Sarah ay may mas kritikal at istrikto sa detalye. Si Tiffany ay nakatuon sa positibo aspeto at pagpapakita ng suporta sa gobyerno. Habang nagtatrabaho, may ilang saglit ng pagtatalo. Ngunit sa huli, nakagawa sila ng aksyon para sa proyekto. Hindi sila nagkaayos sa pananaw, ngunit pareho silang may nagawa para sa bayan. Rizel, hindi ko inaasahang makikita ulit kita rito. Chris, matagal na yun. Matagal na tayong tapos. Alam ko, pero mula nang umalis ka, araw-araw kong pinagsisihan na hinayaan kitang mawala. Sobra akong nasaktan, Riz. Akala ko, kaya ko nang kalimutan. Pero ngayong nandito ka ulit, bumabalik lahat. Kaya ako nandito, Riz. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi nagbago ang nararamdaman ko. Mahal pa rin kita. Bakit ngayon lang? Bakit ngayong natuto na akong mabuhay nang wala ka? Dahil natakot akong harapin ka. Pero mas nakakatakot pala ang wala ka sa buhay ko. Riz, paano kung mangyari ulit? Paano kung masaktan lang ulit ako? Hindi ko kayang mangako ng perpektong relasyon. Pero kaya kong mangako na pipiliin kita araw-araw. Kahit mahirap, kahit magulo. Riz, sa totoo lang, hindi ko naman talaga, totoo lang, hindi ka mahalin. Kaya kahit pilit kong lumayo, ikaw pa rin. Riz, salamat. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko nasasayangin. Isa lang, Riz. At kapag binitawan mo pa ulit ako, wala nang babalikan. Hindi na kita bibitawan. Siguro tama nga. Minsan, kailangan munang masira bago muling buuin. At ngayong binuo na ulit, sisiguraduhin kong hindi na ito mababasag. Pagitan. Ayana, panganay, seryoso, may paninindigan. Ngunit matagal nang itampo sa kapatid dahil sa isang hindi na pag-usapang alitan. Kathleen, bunso. Mas palabiro at malambing, pero nahirapan magsalita kapag may sama ng loob. Nais ayusin ang relasyon nila, ngunit takot ma-reject. Isang gabi sa kanilang lumang bahay, muling nagkita sina Ariana at Kathleen matapos ang halos 2 taon na hindi pag-uusap. Pareho silang may kaba at pangungulila. Ate, salamat sa pagpunta. Akala ko hindi mo na talaga ako kakausapin. Dumaan lang ako. Kailangan ko rin kunin ang mga naiwan kong gamit. Ganun ba? Akala ko gusto mo mag-usap. Wala naman siguro dapat pag-usapan, di ba? Tapos na ang lahat. Ate, hindi naman ako pumunta noon para saktan ka. Naging mahirap lang talaga ang sitwasyon. Mahirap? Kathleen, iniwan mo ako sa gitna ng problema. Akala mo siguro madali lang para sa akin iyon. Alam ko, pero takot ako noon. Hindi ko alam kung paano harapin ang lahat. Lagi na lang tayong nag-aaway. Kasi wala kang pakialam. Lahat ng pasanin, ako ang tumatanggap. Tapos bigla kang nawala. Hindi totoo yan. Sinubukan kong bumalik. Pero tuwing lalapit ako, tinataboy mo ako. Kasi nasaktan ako. Hindi mo alam kung kaano ako nabigla nang hindi ka na bumalik. Parang wala akong kapatid. Ate, araw-araw kitang iniisip. Hindi ko lang alam kung paano magsisimula. Baka hindi mo na ako mapatawad. Hindi ko alam kung kaya ko pa.
Ang daming nasayang na oras. Kathleen, ang daming hindi nasabi. Alam ko, pero andito ako ngayon. Hindi ko na gustong lumipas ulit ang mga araw na hindi tayo nag-uusap. Baka huli na. Hindi kailanman huli ang paghingi ng tawad. Kahit galit ka pa, gusto kong marinig mong nagsisisi ako. Alam mo, sa totoo lang, iniisip ko rin na baka kasalanan ko. Masyado akong mataas ang pride. Ate, ayoko nang sisihan pa sa atin ang isa't isa. Gusto ko lang na maramdaman mo na mahal pa rin kita bilang kapatid. Siguro pareho tayo nasaktan. Hindi ko pa kayang maging parang dati agad. Pero ayoko manatiling ganito. Salamat ate. Hindi ko hinihingi na maging maayos agad tayo. Basta magsimula lang ulit tayo kahit paunti-unti. Sige, Kathleen. Simulan natin sa simpleng pag-uusap. Baka doon natin muling mabuo ang dati nating pagkakapatid. Nagtinginan sila ng tahimik. May luha sa kanilang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may pag-asang unti-unting muling mabubuo ang nawasak na ugnayan. Yana, kumain ka na ba? Kanina pa malamig tong lugaw. Hindi pa ate. Asakit na nilalamunan ko. Lagi ka na lang ganyan. Kahit anong luto ko, ayaw mo kainin. Paano ka gagaling yan? Hindi mo kailangan sigawan ako. Sinusubukan ko naman. Pasensya na. Pagod lang ako. Halos wala na akong tulog. Alam ko mahirap ate, pero hindi ko naman ginusto to. Alam ko. Pero minsan, naisip ko, kailan ba matatapos to? Pang ako na lang mag-isa sa lahat. Hindi ako pabigat ate, pero kaya yung tingin mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero yan yung nararamdaman ko. Baka nakakalimutan mo na din alagaan yung sarili mo. Paano ako magpapahinga kung ikaw yung iniintindi ko araw-araw? Siguro kailangan mo na rin ako hayaan minsan. Para hindi ka na tuloy mapagod. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo! Hindi lang madali. Ayoko na lang pag-usapan to. Lagi ka na lang ganyan ate. Yana! Pagod na ako! Ako rin ate. Pero pagod na rin ako. Maramdaman na parang pasanin mo ako. Bakit nandito ka pa rin? 3 araw ka nang halos hindi umuwi. Hindi ko kayang iwan to, kahit ang bigat. Dito ko lang nararamdaman na kasama ko pa rin siya. Kasama? Wala ka na siya, Lance. At kung may Diyos talaga, bakit niya hinahayaan to mangyari? Shiloh. Huwag mo yang sabihin, kahit masakit. Alam kong may dahilan siya. Alam kong may plano siya. Planong anong klase? Planong sirain ka? Planong iparamdam na nag-iisa ka? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Shiloh, hindi ito ang tamang oras. Lance, pasensya na. Ayos lang, hindi ko siya masisisi. Pero Shiloh, ako tong namatayan. Ako tong nasaktan ng todo. At kahit ganon, kumakapit pa rin ako. At bakit? Para saan? Hindi ka ba napapagod manalangin sa isang Diyos na tahimik? Dahil kung bibitaw ako, mas lalo lang akong mawawala. Kahit hindi ko naiintindihan, siya lang ang natitirang masasandalan ko. Lahat tayo may pinagdaraanan, Shiloh. Naiintindihan kita. Pero hindi lahat ng sakit sagot ng Diyos. Minsan bunga yan ng mundo, ng buhay. Pero, kung may Diyos, dapat hindi ganito. Dapat pinaprotektahan niya tayo. Baka ginawa niya, pero hindi sa paraan na gusto natin. Baka sa tahimikan niya,
Tinuturuan niya tayong lumakas. Oo, minsan ang pananampalataya ay hindi sagot sa tanong, kundi lakas para magpatuloy. Hindi ko alam kung kaya ko pa maniwala. Parang mas madaling isipin, wala siyang pakialam. Kung ayaw mong maniwala ngayon, ayos lang. Pero sana, huwag mong isara ang puso mo. Kasi kahit nasasaktan ako, kahit hindi ko naiintindihan, may kapayapaang dumarating kapag nagdarasal ako. Hindi mo kailangan pilitin, Shiloh. Minsan sapat na yung hayaan mo lang ang sarili mong maramdaman ang lahat. Sana'y totoo yung sinasabi niyo. Sana'y may maramdaman akong ganun. Baka dumating din yung araw na yun. Hindi kailangan ngayon, basta buksan mo lang ulit yung puso mo. Sa loob ng isang silid-aralan, magkasamang gumagawa ng proyekto sina Adam at Marcius tungkol sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Habang nag-uusap, hindi nila maiwasang pag-usapan ang relihiyon at pananampalataya. Marcius, dito sa bahagi ng proyekto natin, gusto kong ilagay na ang pananampalataya ay isang pinagmumulan ng kabutihan. Ano sa tingin mo? Maganda yan. Pero baka isipin ng iba na pare-pareho lang ang relihiyon. Iba ang paraan sa bawat isa, Adam. Oo, alam ko. Pero hindi ba? Pareho namang kabutihan ng tinuturo. Parehong may Diyos na nagbibigay ng liwanag. Tama ka. Pero minsan kasi, ang mga tao nakikita lang ang pagkakaiba, hindi ang pagkakapareho. Gaya ng mga kaklase natin na minsan nagtataka kung bakit ka nagdadasal sa ibang oras. Oo, minsan narinig ko pa ang bulungan nila. Pero nasanay na rin ako. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa lahat ang paniniwala ko. Naintindihan ko. Minsan din ako tinatanong kung bakit masyado akong nagdarasal. Para bang sobra daw akong seryoso sa simbahan. Nakakatawa, no? Pareho tayong may pananampalataya, pero pareho rin tayong hinuhusgasan. Siguro kasi natatakot ang mga tao sa mga hindi nila naunawaan. Oo, pero matutunan lang nilang makinig. Baka mas madali tayong maikaintindihan. Marcius, sa totoo lang, dati naiilang din ako sa iyo. Hindi dahil sa relihiyon mo, kundi kasi hindi ko alam kung paano makikitungo. Salamat sa pagiging totoo. Ako rin iniisip ko noon na baka husgahan mo ako. Pero ngayon mas nakikilala kita. Alam kong pareho lang tayong may paniniwala sa kabutihan. Siguro yun ang dapat nating ipakita sa proyekto natin, na hindi kailangang magkapareho para magkaisa. Tama, ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pangalan ng relihiyon, kundi kung paano tayo nabubuhay ng may respeto at malasakit. Alam mo, Marcius, mas natutunan ko ngayon na ang pananampalataya ay hindi sukatan ng pagkakaiba, kundi tulay para magkaunawaan. Salamat, Adam. Sana lahat ng tao ay ganun din ang pagtingin. Pagkasal ka noon, wala nang pag-aaway dahil sa paniniwala. Sana nga. Kasi sa dulo, isa lang naman ang gusto ng Diyos, di ba? Ang pagmamahalan ng lahat. Oo, iyan ang pinakapayak pero pinakamahalagang aral. Nagkatinginan silang dalawa at sabay nang ngumiti. Sa katahimikan ng silid, pareho nilang nararamdaman na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung sino ang tama, kundi sa kung sino ang marunong umunawa. Hindi ko akalain magagawa mo yun, Alexandria. Ari, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinasadya. Wala lang talaga ako masagot kay... Kaya nandaya ka? At ginamit mo pa ang papel ko? Oo, pero sandali lang yun. Hindi ko naman nakakalaing mapapansin ng teacher. Hindi lang teacher ang nakapansin. Ako mismo. Alam mo kung gaano ko pinaghihirapan ang bawat sagot ko. Marie, hindi ko gustong saktan ka. Nadala lang ako sa takot.
Ayokong bumaksa. At sa takot mong bumagsak, pinili mo pang sirain ang tiwala ko? Alam mo kung gaano ko pinapahalagahan yun, Arex. Alam ko at nagsisisi ako. Kung pwede lang kong ibalik ang nangyari, gagawin. Pero hindi mo nang mababawi ang tiwala. Hindi lang ito tungkol sa exam, Arex. Tiwala to. Pundasyon ng pagkakaibigan natin. Marie, ilang taon na tayong magkaibigan. Hindi mo ba akong kayang patawarin kahit minsan lang ako nagkamali? Hindi ito maliit na pagkakamali. Niloko mo ako sa harap ng papel, sa harap ng lahat ng pinagsamahan natin. Ang totoo, hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Siguro dahil lagi kong nararamdaman na mas magaling ka sa akin, na kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mas Kaya ka nandaya? Para mapantayan ako? Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi kailanman kita tinignan na mas mababa. Alam ko, pero ako ang may problema. At sa problema kong iyon, ikaw ang nasaktan. Tama ka. Nasaktan ako. Kasi ikaw ang taong akala ko hindi kailanman tatalikod sa katotohanan. Gusto kong ayusin ito, Marie. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Hindi lahat ng nasira ay kaya pang ayusin agad, Arex. Minsan, kailangan muna nating lumayo para maintindihan kung ano talaga ang halaga ng tiwala. Marie, patawarin mo ako. Kahit hindi ngayon. Sana, balang araw, makausap mo ulit ako. Hindi bilang taksil, kundi Mark! Sorry Traffic kasi. But hey, I'm here now, right? At least you're here. Isang oras kitang hinintay. Calvin, paulit-ulit na lang to. Grabe ka Ang sungit mo naman. Sound like my mom, dog. Relax ka nga lang dyan, G. I made it. Hindi to biro. Habang pinaghihintay mo ako, naisip ko kung halaga ba talaga ako sa'yo. Don't ever say that! I love you, Mark. Oo, makulit ako. Pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga sa akin. Eh bakit parang palagi na lang ako nag-a-adjust? Ako na lang ang umuunawa? Do you not remember our first date? 3 oras ako naghintay sa cafe kasi late ka. But I stayed! I stayed, Mark! Because I was so excited to see you. And kahit ganun, ikaw pa rin ang pinili ko. Kabado lang ako nun. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. I'm scared, Calv. Natatakot ako. Baka magsawa ka sa akin. If I ever get tired, I hope it's only of instant noodles. Never of you. Fine. Peace na tayo. Pero promise me, we'll work this out. Ayaw ko na pulong tampuhan. So, less tampuhan lang? Not really zero? Loko ka talaga. Our relationship isn't perfect, Mark. Kahit mukha kang unggoy, kahit pakulit ako, kahit may tampuhan tayo, I'll still choose you. And me too, Calvin. Kahit maintim ang ulo ko, kahit makulit ka, ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang sana. Madeline, napansin ko na madalas kang late sa online class mo. Sa bansang kinalakihan ko, importante ang disiplina sa oras.
Mami, ginagawa ko naman ang lahat ng kailangan sa school. Hindi lahat ganun sa klase namin. Naiintindihan ko, anak. Pero gusto ko lang matutunan mo rin ang tamang oras at pagpaplano. Mahalagang handa ka sa hinaharap. Parang lagi mo na lang sinasabi na mali ang paraan ko. Hindi pa pwede rin na may sarili akong sistema? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang matulungan ka na hindi ka mahirapan. Naiintindihan mo ba? Oo, pero minsan, pakiramdam ko hindi mo naintindihan ang buhay ko dito. Iba ito sa nakasanayan mo noon. Alam ko, anak. Ako rin nahirapan nung dumating ako dito. Dati, bawat hakbang ko ay pag-a-adjust sa bagong lugar. Kaya gusto kong gabayan ka para hindi ibig sabihin na hindi kita pinapakinggan. Mami, gusto ko lang na maintindihan mo rin na may sariling mundo ako ngayon. Grade 10 na ako, may sariling responsibilidad at gusto kong subukan ang sarili kong disiplina. Tama ka. Siguro kailangan ko rin matutunan na bigyan ka ng espasyo habang pinapakita ko ang pagmamahal at gabay. Salamat, Mami. Hindi ko sinasabi na hindi kita kailangan. Gusto ko lang na mas maramdaman ko na pinapakinggan niyo din ang opinion ko. Oo, anak. Subukan natin magkaintindihan tayo. Kahit may kaibahan sa kultura at karanasan, pwede nating pag-usapan ng lahat. Mami, gusto ko rin sanang may oras tayo na magkasama, hindi lang tungkol sa aralin o responsibilidad. Halimbawa, pwede tayong magluto o manood ng pelikula kahit minsan sa isang linggo. Iyan ay magandang ideya. Kahit abala tayo, pwede tayong gumawa ng oras para sa isa't isa. Ipapakita rin nito sa iyo na importante ka sa akin, hindi lang bilang estudyante, kundi bilang anak. Salamat po. Kahit minsan nakakatamad sumunod sa lahat ng gusto mo, pero mas naiintindihan ko rin na para iyon sa akin. At para rin sa akin, anak, natuto rin ako na hindi lahat ay kailangan istrikto. Minsan, kailangan lang natin ng pasensya at pag-unawa. Siguro pareho tayong natuto. Pareho tayong gustong magkaintindihan kahit iba ang nakasanayan natin. Oo, anak. Kahit may pagkakaiba, pwede nating gawing tulay ang pagmamahal natin para magkaintindihan tayo. Francesca! Gising na, nak! Malamig ang umaga. Baka malate ka na naman sa klase. Ma, 5 minutes pa po. Please. Ang aga pa naman. Nako, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ang oras ay hindi naghihintay. Sige na, bumangon ka na. May mainit akong tsokolate sa mesa. Tsokolate? Yun lang pala eh. Sige, babangon na ako. Anak, may problema ba? Tahimik ka nitong mga nakaraang araw. Wala naman po, ma. Di ako naniniwala dyan. Kapag ganyan ka, may iniisip ka. Ma, ayoko na pong pumasok minsan. Ang dami kasing nanunukso sa akin. Sinasabi nila, anak lang ng labandera. Anak, huwag mong hayaang durugin ka ng salita ng iba. Hindi mo kailangang ikaya kung sino ako. Lahat ng ito ginagawa ko para sa iyo. Alam ko po, ma. Minsan lang po kasi gusto kong maging katulad nila. May magagarang gamit, may sasakyan, may mga bagong damit. Pero ikaw, anak, may puso, may dangal, at higit sa lahat, may pangarap. Yan ang hindi kayang bilhin ng pera. Oh, ito oh. Lumang kwintas ng lola mo. Sana magdala ito ng tapang sa iyo. Suotin mo kapag nahihirapan ka. Ma, ang ganda! Pero bakit niyo po binibigay sa akin? Dahil oras na para ipasa ko ito sa iyo. Kagaya ng ipinasa sa akin noon. Tanda ng lakas ng mga babae sa pamilya natin. Ma, salamat po. Hindi ko po kayo ipapahiya. Hindi mo kailangan patunayan kahit kanino. Ang mahalaga, alam mong may nagmamahal sa iyo. Ako iyon. Ma,
Kapag ako na po ang may trabaho, ayoko na pong kayong maglalaba. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Huwag mong madaliin ang bukas, anak. Ang mahalaga, ngayon ay mag-aral ka ng mabuti. Yan ang tunay na kayamanan. Pangako po, Ma, hindi ko po kayo bibigoin. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Lorenzo, hanggang kailan ba tayo ganito? Araw-araw na lang tayo nag-aaway. Wala na bang natira sa atin kundi puro sakit. Prince, pagod na ako. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko. But maybe, I can't anymore. Hindi ko na alam kung tama pa itong pinipilit natin. So, ito na lang? Pagod ka na? Tapos susuko na lang tayo? Ganun ba kasimple lahat para sa'yo? Hindi ito simple. Hindi mo lang alam kung ilang beses kong piniling manatili kahit gusto ko nang bumitaw. Kung totoo ang pinili mo, bakit pakiramdam ko? Laki na lang ako yung nagkulang. Kulang ka? Prince, sobra ka. Sobra kang magmahal. Sobra kang magbigay. Pero baka hindi ako yung taong kayang tanggapin lahat ng sobra mo. Ang sakit mo magsalita, Lorenzo. Kasi lahat ng ito, lahat ng ako, pinigay ko na. Pero kung hindi pa rin sapat, what else do you want from me? Wala na. Prince, yun ang totoo. Kahit anong gawin natin, lagi tayong nauuwi sa sugat. So ano, maghiwalay na lang tayo? Tapusin na natin lahat ng pinaghirapan natin? Kahit ayokong tapusin, baka yun na lang ang tamang gawin. Hindi ko na kayang paulit-ulit tayong masaktan. Kung ayun yung desisyon mo, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, Lorenzo, mahal na mahal pa rin kita. At kahit matapos tayo dito, ikaw pa rin ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. And you too, Prince. Kahit hindi tayo nagtagal, ikaw pa rin ang taong minahal ko ng buo. Wala nang iba.